Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po, alas 8 na naman ng gabi at kagaya po ng ating nakaugalian dito po sa UN Television, tuwing sumasapit ang ganitong oras, hindi ho chismis ang ating pag-uusapan, hindi ho paninira, hindi kung ano-ano mga bagay na inimbento, kung hindi ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabi ay ang patuloy nating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Hindi ho namin kayo ine-encourage para magbigay ng inyong oras sa pagbabasa ng mga malalaswang babasahin, kundi ang aming ipinag-aanyaya sa inyo ay ang pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng Diyos. At sa gabing ito, yan po ang ating ipagpapatuloy, ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan, kagaya ng ating inuugali. Sana nandiyan dyan na po ang ating mga kasambahay. At kung kayo po ay nakahanda na, kung meron kayong mga Biblia sa inyong harapan, maaari ninyo itong buksan. Nang sa ganun ay atin namang matandaan yung ilang mga talata na gusto nating ma-recall, at kung meron tayong mga katanungan tungkol sa mga bagay na ito, ay maaari din naman nating mapag-usapan yan sa programang Ang Dating Daan at sa programang Itanong Mo Kay Soriano sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano. In the meantime, ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa. Kung wala naman kayong mga Biblia, maaari po kayong tumutok na lamang sa inyong mga television screens at sundan ang ating pong pagbasa. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagtunghay sa mga talata ng banal na kasulatan. Unang Korinto, Kapitulo 10. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan gaya niyaong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mangagbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa ating na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi bagas siyang
pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Datapwat kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba, sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man o sa mga kaanib man ng Iglesia ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Marami po mga bagay tayong natutunan at nakikita dito sa mga talatang ating binabasa. Pero maaaring meron hong mga hindi lubos na maliwanag sa atin. Siguro po, maaari kayong tumawag sa amin o kung meron po kayong mga gustong itanong, pwede po ninyong tawagan ang palatuntunang Ang Dating Daan, ang palatuntunang Itanong Mo kay Soriano. Sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano ay pwede po nating itanong ang mga bagay na maaaring hindi lubos na maliwanag sa mga talatang ating binabasa. Si Brother Eli po ang nangunguna sa ating palatuntunan dito sa Ang Dating Daan at sa iba't ibang mga programa po dito sa UN Television na kanya pong iniho-host. Kaya huwag ko kayo mag-aatubili. Kung meron namang mga nasa malalayong mga lugar at hindi ko kayo makakatawag, pwede rin kayo sigurong sumulat dito po sa ating Itanong Mo kay Soriano at dito po sa Ang Dating Daan. Si Brother Eli Soriano po ay laging handa na magbigay naman ng tugon sa pamamagitan din ng pagbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At bukas, huwag ko kayo mawawala. Kung hindi pa po alam ng ibang mga kaibigan natin, ng ating pong ibang mga kasambahay, sana yayain natin sila at kumbinsihin natin sila na magbasa ng Biblia. Wala pong masama kung ito'y pagtutuunan natin ng pansin na kahit sa kapirasong oras lamang ng ating mga buhay, ay magkaroon po ng puwang ang mga salita ng Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.